Kinabukasan. Hindi nakita ni Isabela si Almaro nang magising siya. Kinuha niya ang kanyang phone at nakita ang bagong headline. Shocking! Si Miss Herman ay apo pala ni Gonzalo de Lorja na biglang sinuportahan ng prinsipe nang mawala ang kanyang lolo. Nagbasa si Isabela sa phone. Lahat ng balita ay tungkol sa identity niya. Namutla ang kanyang mukha. Agad siyang bumaba ng kama at tumawag. Mr. David, anong ibig sabihin nito? Ako dapat ang nagtatanong. Magaling ang palabas niyo ni Mr. McBride. Kung hindi ako nagpadala ng tao na magmamatsyag sa inyo, paano ko malalaman na kasama pa rin ni Miss Taylor ang ex niya? Nagdilim ang mga mata ni Isabela. Ha? Bumabalik ka sa nakagawian mo? Mahilig kang mag-obserba ng ibang tao. Paano ko malalaman na nakipagtulungan ka kay Almaro para lokohin ako at ibaling sa ibang atensyon ko? Lokohin ka? Tumawa si Isabela. Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Pinilit mo ako sa partnership na to. Ngayon binulgar mo ang tungkol sa identity ko. Mr. David, good luck. Nakakunot ang noon ni Isabela nang ibaba niya ang tawag. Hindi niya inaasahan na agad siyang malalantad. Tumalikod siya pero nagulat sa lalaking nakatayo sa likuran niya. Kailan mo nalaman? Minasahe ni Almaro ang magkasalubong niyang mga kilay. Alam ko na noong tumawag ka. Alam ko malalaman niya. Hindi ko lang akalain na ganito kabilis. Nakapangalumbaba si Isabela pero hindi pa itong oras para ilabas ang alas niya. Inipit siya ni Almaro sa bintana at dinikit ang katawan sa kanya. Bakit magsasama ng matagal ang isang divorce couple? Hinarang ni Isabela ang mga braso niya sa harap ng kanyang dibdib. Almaro, gusto mo bang makita to ng mga tao sa baba? Dito siya nagpalipas ng gabi nang walang dalang pamalit na damit. Kaya nakasuot lang siya ng shirt. Kaunting galaw lang ay marami nang makikita sa kanya. Hinalikan siya ni Almaro. Walang tao sa baba. Almaro, tama na. May problema akong dapat ayusin. Nanginig si Isabela dahil sa mga halik ni Almaro. Nagsimulang mag-init ang kanyang dugo. Umaktong dapat na may sakit ang isang may sakit. Kapag nagpatuloy ito, tutulungan niya lang na makuha ng isang masamang tao ang gusto niya. Hinawakan ni Almaro ang bewang niya at ngumiti. Huwag mo alalahanin ang balita. Matatakpan din yun kaagad ng bagong balita. Ang anak sa labas ni Royal Finance Minister Liam ay sinasabing sangkot ang ama niya sa $1 billion arms dealing bribery at planong patalsikin ang royal family. Dinala na sa questioning si Liam. Ang sabi ng Her Royal Highness Queen Amelia. Naku, mapapatunayan na yun ang plano ni Liam. Tatanggalin ng mga tauhan ito at haharap ito sa isang life sentence. Naupo si Isabela sa harap ng telebisyon at pinapanood ang balita. Ikinagulat niya to. Lahat ng media outlets ay pinag-uusapan ng balita tungkol kay Liam. Wala ni isa sa kanilang nagbabalita tungkol sa identity niya. Sinuportahan ni Almaro ang sarili at naupo sa mesa. Sa tabi ni Isabela at yumuko, maaamoy sa paligid ang lavender. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Tumalikod si Isabela para humarap sa kanya. Si Liam ang kanang kamay at vault ni Charles. Paano mo ito nalaman? Salamat kay Walter. Ngisi ni Almaro. Mukhang hindi sila matitibag dahil malaki ang bayad nila sa mga tao. Noong unay ayaw ikanta nung anak ang tatay niya. Anong nagpabago sa isip niya? Hindi siya masaya na lagi siyang pangalawa kumpara sa mga anak ng tatay niya sa asawa nito. Hinawakan ni Almaro ang buhok ni Isabela. Inudyok siya ni Walter at pinangakuan. Sa tingin mo ba ay pipiliin niya maging sikretong anak o magkaroon ng kapangyarihan? Kapangyarihan siguro. Yumuko si Isabela. Walang makakatanggi sa tukso ng kapangyarihan simula pa noon. Kapag may kapangyarihan ng isang lalaki, susunod ang pera at babae. Ngumiti si Almaro. Ang tanging pagkakamali lang na nagawa ni Liam ay hindi niya tinrato ng maayos ang anak niya. Kapag ang isang tao ay meron ng lahat, may hirap na maging kontento. Lagi niyang gugustuhin pang mas maraming bagay. Nagpangalumbaba si Isabela. Ngayong iniimbestigahan na si Liam, wala bang gagawin si Charles? Ngumiti si Almaro. Abala siguro siya sa pagtatakip nito. Nagpunta si Isabela at Almaro sa bahay ni Walter kinahapunan. Nasa isang private estate ang bahay ni Walter. Meron 2 football field sizes clearing sa likod ng villa para sa golf. Ang field sa tabi ng villa na merong fence ay ang private horse ranch.
Nagdala ng ilang dokumento si Walter at nilapag yun sa mesa. Etong listahan ng mga pangalan na nakuha ko mula kay Ruel Como. Mga pangalan niya ng mga taong nagpapatakbo sa smuggling operations ni Liam. Pero nakatakas na sila na dumating ang mga pulis. Binasa ni Almaro ang mga dokumento. Hindi pa sila nakakalayo. Kung hindi sila agad nahanap ng mga pulis, naunahan na sila ng mga tauhan ni Charles. Nakakalungkot lang na hindi maapektuhan ng investigasyon kay Liam ang eleksyon. Magpapatuloy yun pagkatapos ng 3 araw. Madilim ang mga mata ni Almaro habang nakatingin kay Walter. Kailangang alisin ni Charles ang sarili niya mula sa investigasyon ni Liam. At meron pa rin siyang Guillermo. Siguradong si Guillermo ang tatapos kay Liam para lang makasigurado. Sa kasamang palad, 3 araw na lang ang meron sila. Pagkatapos nito, magiging komplikado ng sitwasyon sa oras na maging bagong presidente ang tao ni Prince Charles. Paano kung mapigilan natin ang eleksyon? Kalmadong tanong ni Isabela. Nagulat si Walter. Hindi yun posible. Ngumiti si Isabela. Bukod sa mga tao nila, hindi ba't kasama din sa eleksyon ng mamamayan? Kapag nagtulungan ng mga tao at nagprotesta at maging realidad ang pinoprotesta nila, hindi matutuloy ang eleksyon. Nagulat si Walter at hindi mapigilang magtanong. May mas importante pa ba kumpara sa mga benepisyo nila? Tinuro ni Isabela si Almaro. Paano tungkol sa sakit niya? Nagulat si Almaro at saka ngumiti. Gusto mong isapubliko ang kondisyon ko? Tiningnan sila ni Walter, naguguluhan. Ano nangyayari? Tumayo si Isabela at lumakad papunta sa gilid. Si Almaro unang biktima ng bagong virus. Natigilan si Walter at gulat at tinignan si Almaro. Ikaw? Nagsalita ulit si Isabela. 3 taon nang nakalilipas. Sinabi sa akin ni Tito Edward ng outbreak ng virus 30 years ago ay ginawa ng isang grupo ng mga tao. Pinag-aaralan nila ang virus at ang mga taong yun ay ang mga noble. Nagulat si Walter. Namutla ang mukha niya habang nauutal. Mga noble? Pinag-aaralan nila ang virus? Tumalikod si Isabel at nagpatuloy. Ang lolo ko lang ang tanging tao na nakakaalam ng lahat tungkol sa outbreak 30 years ago. Pero nawawala siya. Nagpangalumbaba si Isabel at sinabi, kumilos sila laban sa lolo ko sa taon ng eleksyon dahil alam nila na ilalabas niyang nangyari 30 years ago sa araw ng eleksyon. Panggulo lang ang pagkuha sa negative vote. Kung yun talagang gusto nila, hindi nila itutulak si Gonzalvo sa punto na hindi na niya ito mahanap. Mahigpit na kumuyom ang mga kamao ni Walter at sinabi, mukhang may kinalaman din sa virus ang nangyari sa 2 taon ng presidency ng lolo ko. Pagkatapos nito, lumingon siya kay Almaro at nagtanong, kailan ka nag-infected ng virus? Nagikting ang panga ni Almaro bago sumagot, 3 taon na. Natigilan si Walter. Ibig sabihin, ang mga doktor at ilang nurses na namatay 3 years ago? Tumango si Almaro. Nilapag ni Isabel ang phone niya sa mesa at sinabing, si Judah ang nag-utos kay Rosita na lagyan ka ng virus. Kumunot ang noon ni Almaro at lumalim ang kanyang tingin. Ni-record kong usapan namin noon sa restaurant. Kahit paano, mapapatunayan natin na hawak nila ang ingredients ng bagong virus research gamit ang recording. Pinakinggan nila ang recording pero napuputol ito at puno ng iba't ibang tunog. Wala silang marinig na malinaw. Nang mapagtanto ni Isabela na walang ebidensya nila, nagbagong ekspresyon niya. Paano to nangyari? Kahit na mukhang nakangiti si Almaro, hindi abot ang ngiti sa kanyang mga mata. Mukhang pinapanood ka na niya nang aminin niya ang lahat. Nagdala siguro siya ng audio jammer. Napakatuso ni Judah, wala siyang pinagkakatiwalaan sa paligid niya. At kahit ang prinsipe ay mas pinagkakatiwalaan si Liam at Guillermo kaysa sa kanya. Tumayo si Walter pagkatapos magsalita. Pero kung magsisimula tayo sa simula tungkol sa virus, meron pang isang taong makakatulong sa atin. Tatawagan ko siya ngayon. Buong akala ni Isabel ay naisahan siya ni Judah at meron siyang hawak na laban dito. Pero masyado pa palang mataas ang tingin niya sa sarili niya. Maraming beses na siyang natalo ni Judah at pinapangako niyang babawiin niya ito balang araw. Kumuha ng baso si Almaro tumawa na makitang hindi kumbinsidong ekspresyon sa mukha ni Isabela. Bella, alam mo ba kung bakit hindi ko sinasabi ang kondisyon ko hanggang ngayon? Lumingon si Isabela sa kanya. Uminom siya ng kape at sinabing, 3 taon nang nakakalipas
Pumunta sa akin ng lolo mo at sinabi sa akin ng tungkol sa outbreak noon. Natulala si Isabela. Naupo siya sa tabi ni Almaro at nagtanong. Sinabi na sa'yo dati ng lolo ko? Oo, lumingon siya para pantayan ng tingin ni Isabela. Nararamdaman na nilang init ng hininga ng isa't isa sa sobrang lapit nila. Ang virus na dahilan kung bakit naging infected ang nanay mo ay ang vaccine daw na binigay ng mga David sa lolo mo. Ang mga vaccine na yon ay ang mga virus. Noon sinasabi ng mga Nobel sa publiko na meron silang vaccine laban sa virus. Pero napakamahal nun, kaya naman binenta nila yon sa mga negosyanteng binenta naman yun sa market sa malalaking presyo. Ito rin ang dahilan kung bakit infected pa rin ng virus ang mga gumamit ng vaccine. Sabi ng lolo mo na laging nasa study room ang great-grandfather mo. Sa tingin ko ay tinago niya mga clues na iniwan ng great-grandfather mo. Bumalik sa sarili si Isabela. Sa study room ng mga Delorja Mansion? Tama, siguradong alam ni lolo na hanapin siya ng mga taong yun. At siguradong pinaghanda niya na yon. Hinawakan ni Almarong kamay ni Isabela at sinabing, Bella, may dalawang dahilan kung bakit ayaw ko sabihin ang kondisyon ko. Ang isa'y ayaw kong malaman mo, ang pangalawa, sa tingin ko hindi nila susubukang ilabas ang tungkol sa kondisyon ko. 3 taon na siyang infected ng virus pero hindi pa rin alam ng media kung anong sakit niya ngayon. Ibig sabihin, tamang taya niya dahil mayroong gumagawa ng experiment at malapit ng eleksyon. Magiging malaking hadlang lang sa kanilang virus kapag nalaman niyo ng publiko bago ang eleksyon. Katulad na sinabi mo, ang tanging paraan lang para mapigilan ang eleksyon ay kung ilalabas kong katotohanan tungkol sa infection ko. Seryosong saad ni Almaro. Bella, magiging napakadelikado na ng sitwasyon simula ngayon. Sana ay... Ngumiti si Isabela at pinutol ang sinasabi niya. Sana'y lumabas ako sa sitwasyong ito. Hindi nagsalita si Almaro. Dahil nandito na ako sa Stoslo, ibig sabihin ay kasama na ako sa laro at saka kailangan ko ring mabawian si Judah. Pagkatapos niyang magsalita, tumayo siya. Gusto kong pumunta sa Delorja Mansion. Hininto ni Maddie ang kotse sa harapan ng gate ng mga Delorja Mansion. Simula na mawala si Gonzalvo, nakasarado ng gate ng Delorja Mansion. Naging kulay pula na ang maple tree sa courtyard. Unti-unti na nitong pinapalitan ng kulay berdeng mga dahon. Lumabas ng kotse si Isabela. Lumingon siya kay Maddie at lumakad naman ang huli para kumatok sa pinto. Gayunpaman, walang sumagot sa pinto kahit na matagal na sila naghihintay sa labas. Naisip nilang umalis na siguro mga taga-silbi kaya sinipa ni Maddie pabukas ang pinto. Lumakad silang dalawa papunta sa sala. Natuyo na ang tsaa sa mesa. Ilang tasang nakatumba at mayroong mga mantsa sa puting tablecloth. Karamihan sa mahalagang gamit ay nasa sala pa din. Mukha nagmamadaling umalis ang mga kasambahay. Miss, may bala sa sirang vase na to. May mga marka din ng bala sa pader. Nag-squat si Maddie at pinulot ang bala mula sa vase sa gilid kasabay ng pagbagsak ng abo mula sa itaas ng pader. Tumango si Isabela. Mukhang dinala nila ang mga kasambahay. Meron siyang biglang naisip at namamadaling umakyat, katulad ng inaasahan niya, magulong study room. Nasa study room ang target nila. Pagkatapos tumunog ang phone niya. Nilabas niyang kanyang phone at sumama ang mukha niya nang makita ang pangalan. Sinagot niya ang tawag at nilapit ito sa kanyang tenga. Isang mahinang tawang narinig niya mula sa kabilang linya. Miss Taylor, nasa Delorja Mansion ka ngayon? Kumurba ang mga sulok ng bibig ni Isabela habang sumasagot. Nagpadala ka ba ng taong magmamanman na naman sa akin, Mr. David? Sa kasamang palad, nakita ka ng mga tauhan ko dyan. Tumawa si Judah. Hinahanap mo ang katotohanan tungkol sa outbreak na nangyari 30 years ago, tama, Miss Taylor? Alam ko na ang totoo. Wala akong pakialam kung mahanap ko man yun o hindi. Lumakad si Isabela papunta sa bintana at dumungaw sa garden sa backyard. Huhulaan ko, kaya kami mga tauhan sa Delorja Mansion ay para patayin ng lolo kapag bumalik siya, tama? Tumawa si Judah at sinabing, matalino Miss Taylor, pero hindi magandang maging masyadong matalino minsan. Bumagsak ang mukha ni Isabela. Papatayin mo rin ba ako, Mr. David? Siyempre hindi. Bakit mo naman naisip yan? Ikaw ang maganda kong piyesa laban kay Almaro. Basta't nasa mga kamay kita, ano sa tingin mong gagawin ni Almaro? Binaba ni Isabela ang tawag, mas lalong dumidilim ang mukha niya. Nilapitan siya ni Maddie at sinabi, Miss, may paparating. Kailangan na nating umalis ngayon.
Hindi niya tayo hayang makalabas pareho dito, sabi ni Isabela sabay hawak sa braso ni Maddie. Tinignan niya ito't sinabing, pero isa sa atin na makakalabas. Kumunot ang noon ni Maddie. Nang lumabas sila, Isabela at Maddie ng study room, nakita nilang ilang nakaitim na mga lalaking paakyat ng hagdan. Ayun sila! Tumakbo mga ito papunta sa kanila. Tinulak ni Maddie si Isabela. Miss, mauna na kayo. Tiningnan siya ni Isabela at sinabing, tandaan mong sinabi ko at mag-ingat ka. Natigilan si Maddie, matagal niyang tinignan si Isabela bago tumango. Pagkatapos nito, hinubad ni Maddie ang kanyang jacket at mabilis na sumugod sa grupo ng mga lalaki habang sinubukan naman ni Isabela tumakas gamit ang hagdan sa likuran. Pagkalabas niya ng pinto, isang taong dumating at hinawakan siya sa braso. Plano mong tumakas? Tinaas ni Isabela ang siko niya at sinikong mukha ng lalaki. Nang mapaatras ang lalaki, sinipa niya ito at tuluyan itong natumba. Pagkatapos ni Isabela sa lalaking yun, isa pang lalaki ang dumating at may dalang pistol. Nanghihilahin na nito ang gatilyo, mabilis na hinawakan ni Isabela ang kamay nito at tinutok ang baril. Sa kanya ito pinatid at gumamit ng over-the-shoulder slam para ibagsak ang lalaki sa naunang lalaki na patayo pa lang sana. Kinuha niyang baril at mabilis na binaril ito sa paa. Sumigaw sa sakit ang lalaki. Nang tumakbo siya papunta sa gate, ilang kotse ang dumating at hinarangan ang daan nila. May mga lumabas na mga nakaitim na lalaki at tinutukan siya ng baril. Tinapon ni Isabela ang pistol na parabang inaasahan niya na ito sabay taas ng kanyang kamay. Pagkatapos siyang isakay ng mga lalaki sa sasakyan, tiningnan ni Isabela ang Delora Mansion at isang malit na ngiti ang lumitaw sa mga labi niya. Tinurukan siya ng sedative para patulugin. Nang magkamalay siya ulit, nakita niyang sariling nakatali sa isang malaking laboratory. Maraming medical appliances sa paligid at sa green glass tanks. Sa gilid ng pader, mayroong specimens ng mga sanggol at mga lalaki at babaeng nakababad sa formalin. Sumasama ang pakaramdam niya sa malakas na amoy ng kemikal. Biglang bumukas ang pinto at isang lalaki at grupo ng medical staff na nakasuot ng protective suits ang dumating. Ang lalaki walang iba ko hindi si Judah. Nagulat ako't ang bilis mo mahulog sa mga kamay ko, Miss Taylor. Sa tingin ko'y matagal mo na akong gustong bihagin. Pinagmasdan ni Isabela ang laboratory at tumawa. Gusto mo ba akong turukan ng virus at gawin akong isa sa mga daga mo? Huminto si Judah sa harapan niya. Inangat ang kanyang babat mas lumapit sa kanya. Malalim ang mga mata nito habang sinasabi ang totoo. Medyo nag-aalinlangan akong gawin kung daga katulad ni Almaro. Tumikom ang mga labi ni Isabela tinignan sa mga mata si Judah. Mga David talagang lihim na gumagawa ng mga eksperimento. Tama ka. Kami nga, sagot ni Judah. Alam ni Gonzalvo at ng tatay niyang sekretong ito at dahil nandito ka na rin, hayaan mo sabihin ko sa iyo. Kami ang pumatay sa tatay ni Gonzalvo at si Patricio ang ginamit namin sa scapegoat. Sa kasamang palad, akala namin magpapatuloy ang galit ni Gonzalvo sa mga McBride katulad ng dati pero nalaman niyang katotohanan sa huli. Puro problema ang binibigay sa amin ng matandang yon nitong nakaraang mga taon. Kaya gumawa kami ng aksidente para sa kanya. Sayang lang at hindi ko mismo nakitang bangkay niya. Namulang mga mata ni Isabela, nangingit-ngit niyang sinabi, nasisiyahan ka sa mga ganitong bagay, tama ba? Judah? May inutusan si Judah na bigyan siya ng upuan. Nakadikwato siyang umupo sa harapan ni Isabela. Hindi mabasa ang mukha niya habang sinasabi, hayaan mong kwentuhan kita. Noon ay may isang babae, sinundan niya ang magulang niya at pumuslit sila sa Stoslo. Isang bansang kagagaling lang sa gyera. 14 taong gulang pa lang siya nung dumating siya sa Stoslo. Hindi niya alam ang lengguwahe at kinailangan niyang tumira sa mahirap na lugar. Kasama ang pamilya niya, hindi niya alam kung may kakainin pa ba sila sa susunod. Noong panahon na yon, hindi tinatratong tao ng mga nasa upper class sa mga tao sa mahirap na lugar. Wala silang karapatang pantao at kailangan nilang maging brutal. Para magkaroon ng hanap buhay, ang ilang tao sa mga lugar na yun ay pinapadalang mga anak nilang babae para maging kasambahay ng mga mayayaman at makapangyarihan. Isa ng batang babaeng yun sa kanila at binenta siya ng mga magulang niya sa isang matanda at mayabang na negosyante na walang anak. Hindi rin siya nagkaroon ng magandang buhay pagkatapos siyang ibenta ng mga magulang niya sa matanda at mayamang negosyante. Madalas siya nitong binubugbog at hindi siya nakakakain ng sapat at nakakatulog ng maayos.
Halos hindi makataong buhay niya. Kinalaunan, nagdesisyon siyang baguhin ang buhay niya. Nag-aral siya ng mabuti para matutunan ang lengguwahe nila at sinubukan ng lahat para matuwa sa kanyang mayamang negosyante. Nagkusa pa siya samahan ng mga bisita nito. Gamit ang kanyang bata't magandang muka, maraming bisitang natuwa sa kanya at nagdala ng maraming pera sa matandang negosyante. Tuwang-tuwang mayamang negosyante at kinupkup siya nito. Isang hamak na kasambahay bilang anak. Pero naging isa siyang taong kinaayawan niya. Mabuti na lang ay swerte siya. Nung namatay sa sakit ang matandang negosyante, makalipas ang ilang taon, namana ng babae ang lahat ng ari-arian at naging isa siyang socialite sa upper class. 25 taong gulang ang babaeng na makilala niyang pangarap niyang lalaki. Isa siyang doktor na kababalik lang mula sa pag-aaral abroad. Mataas ang pangarap niya, may motibasyon at isang binatang lalaki ang potensyal. Sa kasamaang palad, hindi siya pumasa sa postgraduate entrance examination at sa inis, nakilala niyang babae. Ibang lalaki sa mga lalaking sumubok na makuha ang pabor niya gamit ang pambobola at mabilis nitong nabihag ang puso ng babae. Sobra siyang hinahanga ng babae at nagdesisyon siyang suportahan ang karera nito. Sinuportahan nilang isa't isa ng 3 taon at saka sila nagpakasal. Desididong babaeng tulungan ng lalaki sa karera nito. Gusto ng lalaki na mag-develop ng gamot na mag-aalis sa kanser at kahit anong sakit. Nagsimula sa mga experiments sa mga pasyenteng may terminal cancer pero walang naging matagumpay doon. Alang-alang sa karir ng lalaki, dinala pa ng babae ang mga magulang niya na walang awa siyang binenta sa mayamang negosyante at ginamit sila para sa delikadong experiment. Sa huli, wala sa mga magulang niya ang nagkasakit ng taon na yon. Kahit ang tatay ay nagpakita ng senyales ng pagaling sa kanser. At akala nila ay nagtagumpay na sila hanggang sa malaman ng mga noble at royal family ang ginagawa nila. Nagkaroon ng karangalan ng lalaki habang buntis naman ang babae. Nanatili siya sa bahay at hinintay na isilang ang bata pero hindi na kontentong lalaki. Pagkatapos niya magkaroon ng kapangyarihan at yaman at hindi nagtagal ay napagod din siya sa babae. Gumamit siya ng kung ano-anong dahilan para iwasan ng babae at hindi rin siya natuwa kahit na nagsilang ng sanggol na lalaki ang babae para sa kanya. Hindi kontentong lalaki sa meron siya ngayon. Gusto niya maging son-in-law ng royal family. Kaya sinubukan niya ang lahat para ligawan ng eldest daughter ng emperor na mas maganda at mas mataas ang noble status kaysa sa kanyang asawa. Sa kasamaang palad, pinanganak ang eldest princess na puno ng karangalan, yaman at kapangyarihan. Baka siya pa ang maging susunod na reyna, kaya kahit anong gawin niya, hindi siya pinapansin ng prinsesa. Sinubukan ng lalaki ang lahat para mabihag ang puso ng eldest princess, pero walang nangyari. Pero hindi siya basta sumuko. Sa huli gumawa siya ng plano. Gagawa siya na aksidente para sa eldest princess kapag pumunta ito sa mahirap na lugar para kausapin ng mga tao. At doon siya papasok para iligtas ang prinsesa na parang isang bayani. Pero bago pa siya makakilos, nailigtas na ng eldest princess na isang hamak na hoodlum mula sa mahirap na lugar na yon. Naging royal guard pa ng prinsesa ang hoodlum na yon. Hindi masayang lalaki sa nangyari dahil parang hindi siya nakikita ng eldest princess pero nirerespeto nitong hoodlum. Tumingala si Judah at tinignan si Isabella. Hindi ko naman siguro kailangan sabihin sa iyo kung sinong eldest princess at hoodlum, tama? Mahinang tumawa si Isabella at sumagot. Kung ganon, ang babaeng tinutukoy mo ay ang babaeng nagsimula ng mga David, ang lola mo? Bingo! Walang emosyon sa mga mata ni Judah. Tinignan niya ng diretso si Isabella na parabang nakatingin siya sa isang bangkay at saka nagpatuloy. Ang matanda't mayamang negosyante na yon ay hindi namin kadugo. Salamat sa lola ko, tinuloy niya ang bloodline nito. Ang lolo mo ang nag-infect sa eldest princess ng virus at nagdulot ng outbreak, tama ba? Sumandal si Judah sa upuan niya. May malamig na ngisi sa labi niya bago magsalita. Madalas, mas mabuting sirain mong hindi mo makuha. Sa huli, dahil sa lolo ko kaya merong kapangyarihan at status ngayon ng prinsipe. Inudyok ng lolo niya si Prince Charles, isang anak sa labas na hindi pinapahalagahan ng royal family kumampi sa kanya. Basta mapabagsak niya ang eldest princess at puwersa nito habang kumukuha ng suporta sa mga tao para maging hari si Charles. Magiging prime minister siya. Sa kasamang palad, laging nasisira ang plano nila ni na Patricio at eldest princess.
Nang makita mas lalong nirerespeto ng mga tao, ang eldest princess ay pinapahalagahan ng hari. Gumawa sila ng bagong plano. Magpapakalat sila ng virus sa mga tao na slow. Basta maipit ang mga kamay ng eldest princess dahil hindi niya marisolba ang outbreak, mawawala ang suporta ng mga tao sa kanya. Nagkibit-balikat si Judah at nagpatuloy. Pagkatapos ng lahat, ang eldest princess ang pag-asa ng mga tao noong panahon na yon. Pero kung pati pag-asa nila hindi sila kayang iligtas, sa tingin mo ba'y maniniwala pa rin sila sa eldest princess? Malalim na tinignan ni Isabella si Judah. Meron siya biglang naisip at saka mahinang nagtanong, paano naman ang outbreak 30 years ago? Tinitigan siya ni Judah, sandaling namasama ang mata niya. Ang outbreak 30 years ago? Huminto siya sandali bago tumawa. Aksidente lang yun. Kinalabutan si Isabella sa walang emosyong sagot at pagtawa ni Judah. Aksidente? Sinadya mong ilagay ang virus sa water tank ng hotel at aksidente lang ang tawag mo doon? Dahan-dahan tumayo si Judah at inalis ang botones ng kanyang suit gamit ang isang kamay. Naglakad siya papunta sa gilid at sinabing, kahit na maniwala ka sa akin o hindi, aksidente lang talaga yun. Isa lang akong ignorante at walang muwang na bata noong panahon na yun. Binato kong chemical na ninakaw ko mula sa tatay ko sa water tank. Ang totoo, inis na inis ako na patuloy na tinatrabaho ng tatay kong bagay na yun. At dahil doon, wala na siyang pakialam sa akin at sa nanay ko. Lumapit si Judah sa green glass tank at saka lumingon kay Isabella. Saka siya nagtanong, alam mo ba kung sino sila? Ang katawan ng lalaki at babae? Hindi sumagot si Isabella. Sila ang tatay at nanay ko. Sagot ni Judah. Isang nakakatakot na ngisi ang binigay niya kay Isabella. Hindi ko talaga alam kung ano yon. Nainom ng nanay kong tubig mula sa hotel at nilagnat siya pagka-uwi. Hindi agad nakita ng doktor ang virus kaya nagreseta lang siya ng antipyretic. Nilapat ni Judah ang kamay niya sa green glass tank at nagpatuloy. Pagkatapos ng 1 taon, hindi tumitigil sa pag-ubo ng dugo ang nanay ko. At nang bumalik siya galing sa doktor, doon lang namin nalaman na infected na siya ng virus. At nung panahon na yon, nalaman ko na rin ang bagay na binato sa water tank ay ang virus na pinagtrabahuhan ng tatay at lolo ko. Nangangalit na sinasabi ni Isabella. Alam ba kung gaano karaming tao ang namatay dahil sa aksidente mo? Paano naman ang nanay mo? Namulang mga mata niya habang sumisigaw. Ang vaccine na binigay mo sa lolo ko ay ang original virus. Alam niyong lahat na yun ang virus. Pero niloko niyo pa rin ang lolo ko. Anong ginawa ng mga Dilora na makatanggap ng ganitong trato mula sa inyo? Tumawa si Judah na marinig ang sinabi ni Isabella pero hindi umabot ang ngiti sa mga mata niya. Hindi mo kami masisisi? Ang anak niya nag-volunteer na pumunta sa apektadong area kung saan naghanap ng gamot si Gonzalvo at tinulungan ng namin siya sa pamamagitan ng pagbibigay ng vaccine sa kanya. Nangyari na ang nangyari at hindi na yan mababago. Mga McBride naman talaga ang punteriya ni Prince Charles at kasangkapan lang ang mga Dilora sa pakipaglaro niya sa mga McBride. Kung ganon, paano ka naman at si Almaro? Paano naman ang galit na meron ka sa kanya? Mapangot yan, tumawa si Isabella. Naadik ka na ba sa pagiging utusan ni Charles? Pinagdikit ni Judah ang mga daliri niya sa kamay. Lumakad palapit kay Isabella at seryoso itong tinignan. Miss Taylor, sinusubukan mo na kumuha ng mas marami impormasyon sa akin. Sinusubukan mo bang pahabain ang oras mo para mailigtas ka ng iba? Hindi umimik si Isabella, suminghal si Judah. Sayang lang at walang magliligtas sa'yo. Inalis lahat ng accessories sa katawan mo nang wala ka pang malay. Sino makakahanap sa lugar na to nang hindi gumagamit ang kahit na anong tracking o positioning technology? Niluwagan ni Isabella ang mga kamay niyang nakatali sa likuran niya. Alam niya sa pagiging maingat at alerto ni Judah, sisiguraduhin nito na ipakuha lahat ng dala niyang gamit. Ang tanging naiwan lang sa kanya ay ang kanyang singsing na hindi umani ng suspetsa. Lumapit si Judah, tinitigan siya gamit ang madilim nitong mga mata. Sa tingin ko, malapit na mabulgaran tungkol sa virus infection ni Almaro. Nang makita ang blankong mga mata ni Isabella, pinisil niya ang baba nito. Hindi na magtatagal ang buhay ni Almaro at 2 araw na lang bago mangyari ang eleksyon. Siguradong i-anunsyo niya yon kung gusto niyang pigilan ang eleksyon. Pwersahang nilayo ni Isabella ang mukha niya. Dinukot mo ba ako dahil gusto mong sumugal kung magagamit mo ko para i-blackmail siya? Ang buhay ay isang sugal pero medyo hindi ko inasahan ang sugal na to. Lalo na't pumupusta ako may pakialam siya. Pinagmasdan lang siya ni Isabella at walang sinabi.
May inutusan ako para magpadala ng message kay Almaro. Hulaan mo. Tumawa si Judah. Wala nagbago sa determinadong mga mata ni Isabela. Hindi man niya tinanong ang tungkol sa akin. Parang naawa siyang tinignan si Judah. Inabandon na ka na ulit katulad noon. Sandaling hindi huminga si Isabela at pumikit. Tinatakpan ng mahahaba niyang pilik mata ang madilim at lihim na mga emosyon na nagmumula sa kalaliman ng kanyang mga mata. Mas lumapit si Judah sa kanyang tenga at may hinang sinabi, "Mas mabuting sabihin ko na rin sa iyong isa pang katotohanan. Ako ay may gawa ng car accident 3 years ago." Agad na naliit ang itim na mga mata ni Isabela at nanginig ang buo niyang katawan. Ang aksidente noon, ang aksidenteng pumatay sa tatay ko, kay Chelsea at sa baby ko. Siya palang may kagagawa noon, si Judah David. Nang makitang nakatulala at hindi umiimik si Isabela, hinaplos ni Judah ang pisngi niya. Parang isa siyang porcelain doll na nawala ang kaluluwa sa sandaling ito. Magandang itsura pero walang buhay. Ako nagutos kay Rositang gawin yun, pero hindi ko inaasahan na swerte mo para makaligtas. Hindi ka lang hindi namatay pero naging anak ka ni Mr. Herman. Lalo pang dinagdagan ni Judah ang galit ni Isabela. Gusto kong gamitin ang pagkamatay mo para pilitin si Gonzalvo na kumilos laban sa mga McBride. Pero ang putang Rosita na yon, naglaho pagkatapos akong tulungan. Pero hindi na rin masamang hindi ka namatay, kahit papano bihag na kita ngayon. Unti-unting bumalik ang poko sa madilim na mga mata ni Isabela at iniwas niya ang kanyang mukha. Huwag mo nang gamitin sa akin ang trick na yon. Hindi papahirapan ni Mr. Herman ang mga McBride kahit na masaktan at mamatay pa ako ngayon. Masisira lang ang master plan mo. Tumilim ang tingin ni Judah. Ngumiti ulit si Isabela. Dahil kung hindi, bakit ako papupuntahin ni Mr. Herman sa Stoslo? May 2 araw pa bago ang eleksyon pero nandito ka. Sinasaya ang mahalaga mong oras para sa akin. Hindi mo alam na kumikilos ng iba. Tumayo na tuwid si Judah pero wala pa ring emosyon ang mukha niya. Judah, hindi mo dapat ako dinala sa laboratory mo. Tumaas sa mga sulok ng labi ni Isabela at ngumiti siya ng malawak. Aaminin ko, magaling ang pagkakatago ng laboratory mo. Dito mo siguro tinatago mga viruses, tama ba ako? Hindi yun ang ngiting gustong makita ni Judah sa sandaling ito. Hindi dapat nang mamataas ang isang mahinang tao sa harapan niya. Gamit ang malaki niyang kamay ay sinakal ni Judah si Isabela. Ha? Naniniwala ka talaga na may darating para iligtas ka? Namumulang mukha ni Isabela dahil hindi na siya makahinga sa pagkakasakal. Pero pinilit niyang ngumiti. Nakatago ang basement sa isang hiwalay na lokasyon. Sa tingin ko, hindi lang sleeper virus ang tinatago mo dito, ano? Meron din bang ibang virus? Makakatakas bang mga tao nandito kung nagkaroon ng leakage? Hindi pa rin sumasagot si Judah. Biglang tinaas ni Isabela ang paa at sinipa si Judah sa kanyang pagkalalaki. Namilipit ito sa sakit pero hindi yun makikita sa ekspresyon niya. Parang kakainin niya ng buhay si Isabela ng talim ng kanyang tingin. Mabilis na nakawala si Isabela sa lubid na nakatali sa kanya. Habang mabilis namang bumunot ng mga baril ang mga medical staff na nasa likod ni Judah. Pero hindi sila nagpaputok. Kahit na nakasuot sila ng protective clothing, hindi sila nakasuot ng protective mask. Sa oras na lumabas ang mga virus at malanghap nila yon, katapusan na nila. Pagkatapos tumakbo ni Isabela sa likod ng lahat ng vials na ginagamit sa experiments, nadiskubre niya ang lahat ng blue tubes na nakalagay sa isang silver box. Isabela Taylor, pinili mong mamatay. Binunot ni Judah ang kanyang baril pero naiwasan ni Isabela ang bala. Tinamaan ng tangke sa likuran niya na puno ng formalin at nagsimula itong mabasag. Mr. David, huwag kayong magpapaputok, sigaw ng medical staff. Pero hindi nakikinig si Judah dahil wala na siya sa sarili. Ang sunod-sunod na putok ay tumama sa fire hydrant na dahilan para tumunog ang alarm at agad na bumukas ang red siren sa laboratory. May puting gas na lumalabas sa mga tubo. Kasabay nito, may mga basag na bote ng mga likido sa mesa at exposed na ito sa hangin. Labas na! Nagkalat ang medical staff at tumakas sa eksena habang ang emergency gate naman ay dahan-dahang bumababa. Tumakbo si Judah papunta kay Isabela pero tumalikod si Isabela at sinipa si Judah bago pa siya nito mahawakan. Pero tinaas ni Judah ang braso para salagin ang sipa at mabilis na umiwas. Lumaban si Isabela, suntok pagkatapos ng suntok. Kumapit siya sa mga balikat nito nang mawala ang atensyon nito sa kanya. Nawala ng balanse si Judah. Natumba sa mesa. May naramdaman siya sa kanyang mga palad nang humawak siya sa mesa para makatayo ulit. At doon siya biglang natulala.
Tinagaw ni Isabela ang baril nito habang wala siya sa focus at pinabagsak sa sahig gamit ang shoulder throw. Pero bigla nitong nilak ang braso niya, lagpas sa kalahati ng pagsasara ng gate. At 1 metro na lang ang gap nito. Tumawa ng malamig si Judah, umikot, dinaganan si Isabela at sinakal. Kung ganun, mamamatay na tayong dalawa. Hindi ako mag-iisang mamamatay dahil sasamahan mo ko hanggang impyerno. Binaril siya ni Isabela sa binti. Bumitaw siya habang sumisigaw sa sakit. Sinipa siya ni Isabela para humawalay sa katawan nito. Gumulong at mabilis na inayos ang tayo bago tinutok ang baril sa ulo ni Judah. Dahan-dahang napupuno ng makapal ang naputik-usok ang kwarto. Ang kumikislap na kulay pulang ilaw na lang ang tanging kulay sa makapal na hamog. Dumudugo ang ilong ni Isabela. Nararamdaman niya ang pabilis na paghinga-tibok ng puso niya nang punasan niyang kanyang ilong. Namamaos na tawa ni Judah. Hindi ka na makakaalis ng buhay sa lugar na to? Bumagsak siya sa sahig at inubo ng matindi. Sarado na natuluyan ang gate ngayon at tumigil na rin ang tunog ng sirena. Hirap na naglakad si Isabela papunta sa mesa, sumandal doon at nagsimulang ubuhin. Pinanood niya si Judah na umubo na dugo. Naupo siya sa sahig, sumandal sa paa ng mesa at ngumiti. Hindi ako magiging infected ng virus. Tumigil sa paggalaw si Judah at inangat ang ulo para tingnan siya. Hindi niya makitang nagtataka niyang ekspresyon. Dahil si Mr. Herman ng Solomon na matagal mo nang hinahanap, tinurukan niya ng develop niyang antibodies ang nanay ko. At naman akong trait na galing sa pinaghalong virus at antibodies. Tinignan siya ni Isabela at nanghihinang sinabi, iniisip ko pa rin, bakit nagpapakahirap kay mga David na pahalagahan kay ni Prince Charles at ang mga noble? Mababa ang tingin niyo sa mga sarili niyo dahil namuhay ang mga ninuno niyo pagkatapos ang kinin ng ari-arian ng iba. Ni hindi kadugo ng mga David ang mga ninuno niyo. Hindi rin sila mga apo ng henerasyon ng mayaman na negosyante. Mga ordinaryong tao lang sila na pumuslit sa borders ng bansa. Ang mga Delora ang tunay ng mga noble sa dalawang pamilya, hindi ang mga David. Gusto yung maging mahalaga, kaya nag-develop kayo ng gamot para sa royal family para ilayo sila sa sakit, cancers o kahit na kamatayan. Yun ang tunay na kahulugan ng buhay nyo, hindi ba? Hindi nakaimik si Judah at umubo na lang ng umubo. Suminghal si Isabela. Judah David, ito ang dapat sa'yo. Ang sabi mo sa akin, ang buhay ay isang sugal. Tama ka. Sinabi ko kay Maddie, na-cover ako habang tumatakas pero isa lang talaga yung sugal. Sumusugal ako sa katotohanan na ako lang ang gusto mo. Dahan-dahan niyang hinubad ang singsing, ang kulay pulang ilaw na kumislap. Sa interior wall ng singsing isang maliit na tracker at nanalo ako sa sugal na to. Pinalibutan ng maraming kotse ng pulis ang David Mansion. Sa araw na nabulgar ang underground laboratory, napalibutan ng mga reporters ang buong mansyon. Galit nilang nireport na may gumagamit ng virus para sa isang sekretong research. Mabilis na lumabas sa headline ng Google Trends at sa iba pang media outlet ang virus epidemic na nangyari noon. Pagkatapos ng ilang kasunod na insidente, nagtipon-tipon ng mga tao sa labas ng Parliament building ng Stoslo para magprotesta laban sa government personnel na sangkot sa nangyari pero tinagong katotohanan sa likod ng virus. Kahit sa araw ng eleksyon, napakaraming nagpoprotesta sa eksena at ang mga taong sumusuporta noon kay Prince Charles ay nagsimula na rin siyang talikuran. Matindi ang mga protesta sa buong Stoslo. Dahil sa nangyari, ito na bang katapusan ng kasamaan ni Judah David? Ano kayang gagawin ni Isabela para mahanap ng lunas ang sakit ni Almaro? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.